Isang magandang araw binibining basya, kami nga pala ang Group 8 at ako si Josh na una magtatalakay sa usapin ng mga hakbang sa pagbuo ng pananaliksik. Mga hakbang sa pagbuo ng pananaliksik. Panimulang pananaliksik. Ang panimulang pananaliksik o basic research ay isang pag-aaral na nagdalayong mapalawak ang kaalaman tungkol sa isang paksa. Isa rin itong theoretical na pananaliksik na ang layunin ay hindi hanapan ng solusyon ng isang suliranin, pagkus ay mapalawak ang pangunawa sa mga pangyayari, kaugalian at gawain ng mga tao sa daigdig. So, sa pinakamadali, ang ibig sabihin ng pananaliksik o panimulang pananaliksik ay pag-aaral na ang layunin ay mapalawak ang kaalaman tungkol sa isang paksa o tungkol sa isang bagay na pinag-aaralan. Halimbawa nito ay pag-aaral sa daigdig, pag-aaral sa mga tao, pag-aaral sa teknolohiya, paano pa ito mas mapapaunlad, at kapupulutan ng mga aral ng mga tagapakinig o yung mga naglalayong malaman ang ugat kung paano ito pinag-aaralan. Sumunod ay ang kalikasan sa panimulang pananaliksik. Ang panimulang pananaliksik ay deskriptibo. Inilalarawan nito ang mga gampanin, pangyayari, dahilan, bunga at iba pang nais pagtuunan ng isang pag-aaral. So, ang kalikasan ng panimulang pananaliksik ay isa raw deskriptibo at naglalarawan ito ng mga gampanin kung ano yung tungkulin, kung ano yung mga nangyayari, dahilan at bunga o resulta ng isinagawang pag-aaral. Hindi nito layuning magbigay ng solusyon kundi paliwanag ang mahalagang pangyayaring kaugnay sa paksa. Mahalaga rin makabuo ng mga bagong ideya, prinsipyo at teorya batay sa mga isinagawang pag-aaral. Ang mga nabuong teorya ay maaaring madagdagan ng kaalaman at batayan ng pag-unlad ng iba't ibang larangan. Panimulang pananaliksik sa penomenang kultural at panlipunan. Ang penomena ay mga pangyayaring pinag-uusapan at nangangailangan ng kaukulang paliwanag. Ang kultura o kalinangan ay kinasanayang mga gawin ng mga tao. Ang lipunan ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao. Sa makatuwid, ang penomenang kultural at panlipunan ay tumutukoy sa isang pangyayari sa lipunan na pinag-uusapan ng mga tao o nakakapukaw sa kanilang interes. Halimbawa, maaaring may turing na isang penomena ang hiwalayang Katniel o sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na naging maugong at usap-usapan dahil sa pangyayari na maraming netizen ang naghanap ng paliwanag. Ito ay isa sa mga maaaring gamiting paksa para sa pag-aaral tungkol sa ugaling Pilipino. Ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino sa itim na Nazareno tunay nakakaiba, lalo na kapag dumating ang translasyon o paglilipat nito tuwing Enero. Milyon-milyong tao ang dumadalo rito upang manampalataya na siyang saksi ang buong mundo. Mga hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik. Una, pagpili ng mabuting paksa. Ang unang hakbang sa pagbuo ng sulating pananaliksik ay ang masusing pag-unawa sa paksa at mga kaugnay na gawaing ibibigay ng guro. Ang sinasabi rito, ang unang hakbang daw sa pagbuo ng sulating pananaliksik ay ang pag-unawang mabuti sa paksa na iyong napili upang maging matagumpay ang iyong pananaliksik na isinasagawa. At bukod doon, hindi rin makaksaya ang oras na iyong inilalaan. Huwag mahiyang magtanong kung may hindi maunawaan sa ilang bagay at pagganap ng malinaw sa mag-aaral. Ito ay mas madali at mahusay sa paksang tatalakayin sa gawain. Ang paksa. Napakahalagang piliing mabuti ang paksa upang maging matagumpay ang iyong sulating pananaliksik. Narapat ding pag-isipang mabuti ang isang paksa at dumaan sa isang maingat na pagsusuri upang matiyak na makakabuo ng isang makabuluhang sulatin. Pangalawa, nagbibigay din ng guro ng ilang paksang maaaring pagpilian ng isang mag-aaral na alam niyang interesado at kakayanin ng mag-aaral. So ito yung sinasabi na hindi nagbibigay ang isang guro ng alam niyang hindi kakayanin ng isang estudyante. Magbibigay siya ng isang paksa na alam niyang kakayanin ng isang mag-aaral. Pangatlo, at dahil sa baguhan ka pa lang, nangailangan ka ng gabay mula sa isang taong may malawak na kaalaman at makakapagsabi kung ano ang paksang naisip mo ay posibleng maisagawa. Ilang tanong na maaari mong itanong sa iyong sarili bago tuluyang magpasya sa paksang susulatin. Una, interesado ba ako sa paksang ito? Magiging kawili-wili kaya sa akin ang pananaliksik at pagsusulat ukol dito? Pangalawa, angkop, makabuluhan at napapanahon ba ang paksang ito? Magiging kapaki-pakinabang ba ang magiging bunga nito sa akin o
sa ibang babasa, partikular sa mga kaklasiko? Masyado ba malawak o masaklaw ang paksa? Masyado bang limitado? Kaya ko kayang tapusin ang paksang ito sa loob ng panahong ibinibigay sa amin? Ito ang ilan sa mga tanong na maaari mong itanong sa iyong sarili bago tuluyang magpasya sa paksang iyong susulatin. At ito ay malaking tulong para sa iyo. Pangalawa, pagbuo ng pahayag ng thesis o thesis statement. Kapag napagpasyahan na ang paksa, bumuo ka ng iyong pahayag ng thesis. Ito ang pahayag na nagsasaad ng posisyon sa sagutin o patutunayan ng iyong bubuuing pananaliksik. Narito ang ilang tanong na maaaring gumabay o magbigay ng direksyon sa pagbuo mo ng pahayag ng thesis. Una, sino ang layunin ko? Ano ang layunin ko sa pananaliksik na ito? Ang layunin ko bang maglahad ng impormasyong magpapatunay sa pinapanigan kong posisyon? Pangalawa, sino ang aking mga mambabasa? Ako lang ba ang makakabasa ng sinusulat ko? Sino pa kaya ang makakabasa ng sinulat ko? Ano kaya ang inaasahan ng aking mambabasa sa isinulat ko? Kaugnay ng thesis. Pangatlo, ano-anong kagamitan o sanggunian ang kakailanganin ko? Kung may sapat ba akong kagamitan o sanggunian upang magamit ko sa pagpapatunay sa aking pahayag na thesis at saan ko ito mahanap? Pangatlo, paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Una, kakailanganin mo bumisita sa mga aklatan upang mangalap ng iyong mga sanggunian. Pangalawa, makakakuha din ng impormasyon sa internet, ngunit maging maingat at masuri dahil may mga kaduda-duda at walang katotohanan o false information. So, ito yung mga halimbawa na dapat na tandaan o ng isang mananaliksik o isang paalala na dapat tandaan ng isang mananaliksik na sa pagkukuha ng informasyon sa internet ay dapat maging maingat at masuri. Pangatlo, mahalagang matiyak na maayos, tama, kumpleto at beripikado ang mga impormasyong bubuuing sulating pananaliksik. Bibliografiya. Ang bibliografiya ay talaan ng iba't ibang sanggunian katulad ng mga aklat, artikulo, report, periodiko, magazine, website at iba pang nalathalang material na ginamit. Makakatulong ang paghahanda ng card ng bibliografiya para sa bawat sanggunian. Ito'y maaaring isang 3x5 na index na nakikitaan ng mga sumusunod na impormasyon. Una, pangalan ng author. Pangalawa, pamagat ng kanyang isinulat. Pangatlo, impormasyon ukol sa pagkalathala. Pang-apat, mga naglimbag. Panglima, pamagat ng aklat. At pang-anim, ilang mahalagang tala ukol sa nilalaman. So ito yung mga impormasyon na mahalaga na nakatala o nakasulat. Ang inihanda mong ito ay mahalaga at makakatulong sa iyong makahanap ng maraming impormasyong kakailanganin sa susulatin. Makakapagbigay ideya kung gaano karaming sanggunian na makukuha o magagamit para sa paksang napili. Ngunit hindi lahat ng mga sangguniang tala ay magagamit, subalit mahalaga pa rin kunin ang lahat na makikitang may kaugnay sa paksa sapagkat maaaring sa panahon ng pagsusulat ay makatulong ito sa iyo. So ito yung mga halimbawa o paalala na dapat tandaan ng isang mananaliksik. Pangapat, paghahanda ng tentatibong balangkas. Mahalaga ang paghahanda ng isang tentatibong balangkas upang magbigay ng direksyon sa pagsasaayos ng inyong mga ideya at pagtukoy kung ano-ano material pa ang kailangang hanapin. Maaari rin gamitin ang mga hinanda mong card ng bibliografiya upang maging gabay sa pagbuo ng iyong balangkas. Itong tentatibong balangkas, ito yung isang direksyon sa pagsisimula o kasama sa pagsisimula mo ng paggawa ng isang sulatin patungkol sa pananaliksik. Panglima, pangangalap ng tala o note-taking. Balikan ang inihandang tentatibong balangkas at card ng bibliografiya at tukuyin kung alin-alin sa mga ito ang kailanganin sa iyong susulatin. Basahin mabuti at mula dito magtala ng mahalagang impormasyon na magagamit sa susulatin. Minumukahing isulat ng maayos ang iyong mga tala, gumamit ng index card na mas malaki kaysa sa ginamit mo sa bibliografiya para mapag-iba ang dalawa bukod sa mas marami kang may sulat sa mas malaking card. Ang pangangalap ng tala o note-taking, ito yung halimbawa ng pagsusulat ng mahalagang impormasyon na magagamit mo sa iyong isinasagawang pananaliksik. Ito yung halimbawa ng maaari mong gamitin na format. At ito dapat yung mga nakasulat.
Una, tiyak na paksang hango sa iyong balangkas. Pangalawa, pangalan ng author. Pangatlo, pamagat ng aklat. Panglima, pahina. At pang-anim, isulat ang tala. Tuwirang sinipit. Ito ang pagkuha ng eksakong sinabi ng autor o ng taong pinagkukuhaan ng impormasyon. Kadalasan itong ginagawa kung nakatuon sa pangunahing punto ng idea ng isang pangusap o tala. Kapag ginagamit ang tuwirang sinipi, tiyaking malaman at madaling maunawaan ang sinipi. Buod. Inilalad ang buong istorya, artikulo at tula. Pinipili rito ang pinakamahalagang idea at sumusuportang idea o datos. Mahalaga ang pagtututok sa numerical at chronicle ng daloy ng mga idea na bumubuod ng teksyon. Hawig. Inalalahad sa sariling pango sa pang-isang partikular o espesipikong idea o impormasyon at inilalahad sa isang bagong anyo o estilo. Ginagamit ang mga kataga at pandiwa na parang nag-uulat ng sinabi ang may akdang ngunit nilalayad ang sinipi. Mga halimbawa, paghahanap ng tala o note-taking, paghahanda ng iniwastong balagkas o final outline, pagsulat ng borrador o rough draft, pagwawasto ng pagre-revisa o borrado, pagsulat ng final na salitang panaliksik. Bagay na maaari mong maidagdag. Sa wikang Ingles, ang borrador ay tinatawag na draft. Hindi pa ito final at maaari pang magpasok ng mga ideyang iyong naisip habang isinusulat o inireserba ang iyong papel. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pag-ugnay-ugnay ng mga nakalap na tala na borrado ay ibinabantay sa panghuling balagkas. Kailangan pag-aralan mabuti ang balagkas bago isulat ang borrador. Kung kulang ang datos na nakatalap ay tiyak na mahihirapan isulat ang ilang bahagi. Prefer design mabuti at iwasto ang mga bagay na dapat iwasto sa iyong borrador. Pag-uukulan ng pansin ang pagkakabuo ng mga pangungusap, ang baybay, bantas, wastong gamit, pamamaraan ng pagsusulat at angkop na talabaan o footnote. Talababa o footnote. Ito ay uri ng tekstong inilalagay sa ibabang bahagi ng aklat o dokumento. Maaaring naglalaman ng pananaw na may akda sa teksto. Para sa mga sangguniang nagamit mo para sa aktwal na pagsusulat ay huwag kalilimutang magbigay ng pagkilala sa may-ari o manunulat ng mga ito sa pamamagitan ng talababa at bibliografiya. Mahalaga ang talababa sa pagbibigay ng kahulugan sa isang bahagi ng sulating pananaliksik na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. Sa pagsusulat ng bibliografiya ay nararapat tandaan ng sumusunod. Pangkat-pangkatin ang mga ginamit na sangguniang pagsama-samahin ng mga aklat, pahayag, website at iba pa. Isaayos muna ng paalpabeto ang pangalan ng mga autor
gamit ang apelyido bilang basihan. Isulat ang bibliografiya gamit ang isa sa iba't ibang estilo ng pagsusulat nito. Kung ang napiling estado ay American Psychological Association or APA, maaaring sundan ang sumusunod na pattern. Para sa mga aklat, apelyido ng autor, pangalan ng autor, taon ng paglilimbag, pamagat, lungsod ng tagapaglimbag. Para sa mga artikulo sa pahayag o magazine, apelyido ng autor, pangalan ng autor, taon ng paglilimbag, pamagat ng artikulo, pamagat ng pahayag o magazine, paglilimbag, issue, pahina. Para sa mga kagamitang mula sa internet, author, petsa ng publikasyon, pamagat ng artikulo o dokumento, pamagat ng publikasyon, petsa kung kailan sinito o ginamit mula sa buong web, address simula. Pagsusulat ng final na sulating pananaliksik. Pagkatapos pagdaanan at isagawa ng mabuti ang naunang 8 hakbang, ngayon nakatitiyak ka na ng isang mainam na sulating pananaliksik. I-type na ito gamit ang format na ibinigay ng iyong guro.